Ano ba itong mga water-soluble na mga vitamins na kailangan ng ating katawan? Actually, konti lang to. Ito na nga yung B vitamins, saka vitamin C. Pero kung ating pag-aaralan itong relasyon ng vitamina sa process ng assimilation, kung tawagin sa English yan codependency, intricate tapestry. It means without, for example, B1, nakatulong yan para yung carbohydrates ay mabilis na ma-convert ito sa energy, lalo na sa brain natin, sa nervous system. So hindi natin po pwedeng tatanggalin yung tinatawag na kahalagahan ng partisipasyon ng B vitamin, especially yung B1. Kaya matapos nating malaman ito, for example, ang vitamin C, lahat ng absorptions ng minerals, kung kumbaga sa team ng basketball, hindi pwedeng maglaro pag walang rebounder Talagang kumpleto, 5 yan. At may coach pa yan, ha? So the same thing with the normal process of what you call that turnover in the area of basic science of nutrition. So the moment we have that kind of what you call it proper understanding that particular regard subject, then we'll realize that God is really sobrang mahal niya talaga tayo. Amen. Na maintindihan natin na hindi pala computer lang at hindi pala kotse lang at hindi lang pala yung mga modern na pinag-aaralan natin yung mahalaga sa buhay ng tao. Kundi dapat pala talaga nating unahin yung physiology and anatomy. Kung paano ginawa ng Panginoon ng tao na talagang hindi ka halos makapaniwala. Ang sabi niya, there's no such human being could understand fully or comprehend the power na kung paano ang Panginoon binigay niya lahat. Lalo-lalo na yung immunology. Nung pinag-aralan ko yan, to be honest with you, halos napapaiyak ako. Kasi talo talaga hindi mo carefully made. Kaya yun yung isang bahagi nga na talagang tatayo tayo. Yung maging pro-life tayo. Pag merong naninira ng kalusugan, huwag naman tayong itikom yung ating mga bibig. Huwag natin katakutan. Kaya kung pumasok itong mga foreign substance na yan, katulad niya ng mga artificial sweetener, na hindi naman talaga design na kaya dumami nagkakaroon ng problema sa brain. Na dapat magkaroon ng awareness, magkaroon ng tinatawag na lakas ng loob tayo. Na huwag naman nating basta na lamang napahintulutan na sirain nila yung pinaghirapan ng Panginoon by creation and by redemption. Salamat, Doc. At para po sa ating mga manonood, kung meron po kayong mga kabahagian, Doc, kung ano ba yung Actually, mga... nung araw, usong-uso yung alam mo yung darak. Pero tataka ko nung araw, yung darak sa baboy binibigay. Yun palang mga balat ng pinaka-fiber na yun, ng palay. Kaya dapat pala ang pagpapakiskis yung pinawa. Huwag yung puting-puti. Over-process na yun ibig sabihin ba ng pinawa, yun yung proseso kung paano... Kung paano hindi mo tanggalin lahat yung putiin ng todo kumbaga. yung ipa na yun, binabalatan lang ng konti yun. Kaya lang, hindi lang ganun ka-smooth yung yung pinakabigas. Pero yung palang pinaka-pinawa na yun, o yung mga nasa bigas na yun, na yung pinaka-coating na yun, andun pala yung mayaman ng B vitamins. Lalo na yung wheat bread o yung wheat brand o yung bigas ng wheat na mayaman pala dyan yan. Kaya blessed talaga tayo kasi kailangan lang malaman natin na huwag naman tayong puro white rice na lang. Actually, sugar na lang halos yan Mas madali nga tayong tumanda At saka tumaba kapag mahilig white tayo doon rice. sa mga over-processed. Kaya we can consider to understand fully, especially kung paano yung mga whole grains na yun, nuts, legumes, kidney beans, yung mga, sasabihin ko na sa bread, yung talagang, yung kumbaga sa yung wheat bread, na hindi puti, na flour. Maganda talagang flour yun talagang directly, na hindi tinanggal lahat yung fiber, kumbaga. Hindi ba, for example lang, dito sa Pilipinas, in order for us to get that kind of food, especially yung veggie meat. Ang ginagawa sa veggie meat, lalaban yan. At pag nalaban ng nalaban, saka yun ang luluto. Ano pang naiwan doon sa veggie meat? Tinanggal Hindi ba yung flour
mamasahin yan. Huhugasan ng hugasan yan. Makikita mo, natatapon na lahat yung mga nutrients niya. Na nandun yung B Kasi vitamins. sobra na yung paghuhugas. Sobra. Kaya yung Vegemite, to be honest, pampabigat lang sa tiyan yan eh. Tapos lalagyan pa ng pampalasa. Yung masama, ididilata pa. At So para processed naman na din na-preserve siya. yan talaga ng matagalan, nilalagyan nila ng tinatawag na preservative. Kaya kung akong tatanungin mo, hindi ko mai-recommend na kumain tayo ng mga yung lalagay ng ganung uri ng material. Yung parang kumbaga pinapatagal yung buhay ng isang pagkain. Sa pagkain, no? Doon na lang tayo sa talagang fresh. So balik lang tayo ng konti doon sa B vitamins, lalo na yung B1 na yun. Bukod siya, binuboost yung ating energy. Ay sinasharpen pa yung ating memory. At nag-i-improve yung ating panlasa. At yung tinatawag na pati sa mata, glaucoma, cataract. Ay talaga natutulungan siya. Kaya lang, hindi natin po pwedeng tanggalin yung pagpili tungkol dito. At pag nagkaroon ka ng kakulangan dito, lethargy, kakaroon ka ng irritability, memory loss, sleep loss, constipation, ang number 1 na cause ng lahat ng sakit. Kaya pag humina na yung, alam yung ating Metabolism. peristaltic movement, pag tayo nagkaroon ng problema dyan, pag na-delay yung pagdumi, nagkakaroon tayo ng hard fecal material. Kaya nangyari, hindi siya mag-contract. Sangayon doon sa normal. Na kailangan malaman natin na mayroong partisipasyon din yung B vitamins dyan. At ang isa sa pinakamaganda na ma-regulate yung ating bowel movement, number 1, yung talagang uminom ng mainit-init na tubig sa madaling araw. Maligamgam. Alam mo, hindi mo kailangan ng laxative. Pag gumiinom ka ng, hindi naman maligamgam na maligamgam. Medyo, alam mo ba kung bakit kailangan natin ng mainit? Bakit, Dok? Hindi pwedeng bilisan eh. Kasi papaso dila mo eh. Kaya ang gagawin mo, ninipisan mo. Ay yung palang inom na manipis, yun yung umahalo sa laway. Kumbaga... Kaya the more you drink na mabagal, the better. At para hindi mapabilis yung inom mo, mainit-init yung inumin mo dahil medyo masasaktan yung lalamunan mo. Kaya ang mangyari, ninipisan mo lang. Pero pag nakaubos ka na isang hanggang 2 baso, at matagal yung pamamaraan ng pag-inom mo, maya-maya pupunta ka na sa palikuran. You feel like being blessed. Oo. Success. Oo, Ibig totoo sabihin yun, Doc. Ay, ang ganda ng pakiramdam. Magaan. Paggising mo sa umaga, uminom ka ng ganong karaming tubig. Tapos itutulog ka sa banyo. Yung buong maghapon mo, nasa mood ka. Totoo yun, And Doc. that is the way of learning something. Hindi nga lang ito yung mga complicated na kung ano-anong mga teknikalidad yung pag-aaralan mo sa libro na mga simpleng bagay. Karamihan nga ng mga matataas ang pinag-aralan, walang alam tungkol dito eh. Kasi kung minsan, pag mataas na yung pinag-aralan mo, para bang wala ka ng room para makinig eh. Alam mo, nalaman ko yung palang matalinong tao. Ito pala yung pag may nagsasalita, nakikinig pala yan. Nakaganon lang. Matatalino pala yan. Pero yung pag may nagsasalita at wala lang, I'm sorry. Hindi pala matalino yun. Kasi ang totoong matalino, lahat ng pinapakinggan mo na maganda, pupulutin mo. Kaya hindi mo iba-block. Kunyari, may nagsasalita, makinig ka. Listen. Yun yung isa sa magandang habit na dapat nating matutunan. At sa mga viewers natin. Na pag may napapakinggan kayo ng mga simpleng mga bagay, hindi pa rin yan magiging wisdom. Kung hindi mo ginagawa at nararanasan sa buhay mo. For example, health reform. Hindi rin naman magiging wisdom yan eh. Kung hindi mo naman ginagawa sa sarili mo. And the only way for you to enjoy it, you must start doing it. Or else you'll become accountable before God. Totoo yan, Doc. Itutuloy